Mga kalingap, mga kadonis, ito kasi talaga hindi ko matiis. Mga sip-sip kasi ito eh. Sip-sip means sipag na sipag. Sip-sip ang tawag doon. Uunahin natin tong si Mr. Bentiboy, si Kuya Jason Saldua. Alam nyo ba na itong si Mr. Bentiboy, may mga pinagdadaanan din to sa buhay na personal. Na kung sa iba, siguradong hindi kakayanin. Na kung sa iba, baka mawalan ng gana itong mag-charity. Sapagkat sa sarili niyang buhay, personal na buhay, mayroon din siyang pinagdadaanan. Mayroon siyang mga pakikibaka sa kanyang buhay. Kaya naman, believe din tayo dito kay Mr. Bentiboy dahil hindi niya kinakalimutan sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, hindi niya kinakalimutan yung kanyang tungkulin bilang isang tunay na kalingap. Bukod sa dinadalaw niya pa rin yung mga beneficiary ng kalingap, kagaya nila Rubilin, inaalagaan niya, sinusubaybayan, sila Casey, no, sila Jigs, sila Sheena, at ang iba pa, mayroon din siyang mga iba pang tinutulungan na hindi natin nalalaman. Patuloy siya nagcha-charity. Hindi siya nakadikit doon sa mga pader na matataas na mayroong pandikit na hindi natin maintindihan kung bakit marami ang nakadikit. Sapagkat kung talagang tunay na charity vlogger ka, kahit wala kang sinasandalan, ikaw mismo, ipapakita mo sa sarili mo na ikaw ay masasandalan mismo. Nakagaya ng ginagawa ni Mr. Bentiboy. Nakita nyo ba? Isa sa huling vlog niya rin, yung natagpuan niya doon na parang palaboy na taong grasa ba yun o pulube doon sa kalsada. No? Tinulungan niya, kinakausap niya at sigurado ako na ito ay hindi niya rin papabayaan. Ang totoo niyan, may nakapagsabi nga sa akin noon, no? Nung nagpunta sa lighthouse, nung bago pa lang si Mirador sa lighthouse, at laseng nung nagpunta ron, hindi siya nakilala ni Mr. Bentiboy. Inabutan siya doon sa gate, sa dilaw na gate nila Kuya Bal, at nilapitan siya Mr. Bentiboy. Napagkamalan, halos isang oras na nag-usap yung dalawa, hindi nakilala ni Mr. Bentiboy si Mirador kasi nga laseng, no, nandoon lang sa labasan. Kumbaga sabi ni Mr. Bentiboy, wala man lang nakapagpapasok sa kanya doon sa lighthouse. No, dahil alam niyo naman si Mirador mukhang taong grasa. So naalaman-laman niya lang nung kinabukasan na si Mirador pala yung kanyang nakausap at hindi taong grasa. Ganon kamaawain, ganon kamahabagin itong si Mr. Bentiboy na walang pinipiling lugar, walang pinipiling tao. Basta kailangan matulungan, maalalayan, yan ang kanyang gagawin. Isang tunay na charity vlogger na hindi umaasa sa iba. Kaya dito kay Mr. Bentiboy, alam ko nalilipas din ng lahat ng mga pagsubok sa iyong buhay. Sapagkat ikaw ay isang mabuting tao at alam ko marami ang nagmamahal sa iyo. Kagaya naman ng pagmamahal mo sa lahat ng iyong mga taong tinutulungan at inaalalayan. Pangalawa, dito naman kay Pastor Rich Falcon. Si Pastor Rich Falcon ay dati na rin po nating nareaksyonan noon pa sa ating mga live. Nakagaya din ni Mr. Bentiboy na inaalalayan pa rin yung mga dating beneficiary ng kalingap. Kagaya na lamang nila Tatay Roel, Nanay Rupina, Lolo Miguel at kung sino-sino pa. At dito nga napanood din naman natin si Lawrence, no? Yung amang lumpo na nalumpo dahil po sa isang aksidente. Ito po ay nangyari nung siya po ay mayroon na ring 4 na anak. So mahirap talaga ang sitwasyon na ito. Minsan magtataka tayo, magtatanong tayo sa ating buhay, bakit may mga nangyayaring ganitong bagay sa isang tao na alam naman natin na hindi naman masama at lumalaban ng patas sa buhay. Pero tanging Panginoong Diyos lamang ang nakakaalam. Si Lawrence na lumpo, hindi pa rin tayo nawawalan ng pag-asa sapagkat kagaya ni Sir Rich Falcon, ni Pastor Rich Falcon, hindi lamang pinansyal o material ang kanyang kayang ibigay, kung hindi higit sa lahat yung espiritual na pangangailangan ni Lawrence para siya ay lumaban palalo sa buhay na mayroong pagtitiwala sa Diyos. Itong si Lawrence, kahit lumpo, kung hindi tayo naniniwala na mawawala ng pag-asa. Alam nyo kung sino yung mga dapat mawala ng pag-asa? Kapag ako nainis at nabuisit at kapag yung mga basher dyan, nilumpo ko, siguradong mawawalan sila ng pag-asa. Pero joke lang, para dito kay Pastor Rich Falcon, alam kong isa ka sa pinagkakatiwalaan ni Kuya Bal. Hindi lamang sa pagcha-charity, kung hindi sa spiritual matters, sa simbahan at sa kalingap. Yan ang dapat nating mga sinusuportahan. Pastor Rich Falcon. Pangalan pa lang, rich na, mayaman, sa kagandahang loob. Yan si Pastor Rich Falcon. Pangatlo, si Kuya Andy Kayakap, syempre, no? Hindi lamang scouter ni Joy,
hindi lamang defender ni Joy, kung hindi isa rin sa ating mga masasabing tunay na charity vlogger ng Kalingap. Sapagkat alam naman natin na mayroong mga peke. Pero dito, bakit ko sinasabi ito? Sapagkat baka naman makonsensya yung iba. At ito ang kanilang mga tularan, yung ating pong mga binabanggit. At dito nga, meron tayong napapanood kahit papano, si Althea, no, si Basket Girl, na tinutulungan din naman, dinadalaw, pinupuntahan ni Sir Andy Kayakap Vlogs. Kahit walang kayakap si Sir Andy, sa pangalan lang siya may kayakap. Alam ko naman na yayakapin niyo siya ng husto. Alam naman natin na maraming yayakap sa kanya, sa kanyang mga ginagawa. Dahil na-appreciate natin at itong mga ganitong klaseng charity vlogger ang dapat nating tinitingala, ang dapat nating sinusubaybayan at sinusuportahan. Mahalaga sa kanya ang pag-aaral. Kaya nga alam natin na tutulungan niya habang nag-aaral itong sila Althea. At ganun din naman si Basket Girl. Sapagkat alam natin ang edukasyon, ang pag-aaral ay isa sa pinakayaman ng bawat isa sa atin sa pag-usad natin sa buhay. At tinuturuan ni Andy Kayakap itong mga bata na ito, itong mga tao na ito na mamuhay ng tama at lumaban sa buhay ng patas. Sapagkat hindi naman lahat ng nakakapag-aral, nakapagtapos ay mayroon talagang pinag-aralan. Karamihan, lalo na dun sa mga basher ng Kalingap, ay mga may natapos naman pero parang walang pinag-aralan. Ito ay hindi mapapayagan na mangyari ni Sir Andy Kayakap. Kaya, para kay Sir Andy Kayakap, dapat sa'yo sinusuportahan. Isa ka ring sip-sip, sipag na ipakita ang kanyang magagawa para sa pagtulong sa ating pong kapwa. Yan si Sir Andy Kayakap. Pang-apat, itong si Boss Alvin Caceres. Si Sir Alvin Caceres ay na-content na rin natin. Mostly lahat po ng binabanggit ko ngayon ay na-content na natin ng mga nakaraan. Itong si Sir Alvin Caceres, kita nyo naman, ang ganda ng pabahay ni this guy. Alam ko na maraming nagtitiwala at sumusuporta din kay Sir Alvin Caceres. Dahil kung hindi magmamaterialize yung mga magagandang material sa bahay ni this guy. Diba? Doon pa lang sa una, nung napanood ko yan, doon sa asawa ni this guy, no? Pina-opera niya, no? Pinatignan niya yung sa tuhod, yung nabali, na gusto niyang buuin para naman makapagtrabaho, makapamuhay ng normal. Itong asawa ni this guy, nung mga unang vlog na yan. Doon sa mga previous vlog ni Alvin Caceres na ating pong napanood. And fast forward, hindi lamang tuhod o buto ang inayos para maibalik, para maitayo, para mabuo ang inasikaso ni Sir Alvin Caceres. At ito nga, inaantay na natin ang magandang bahay na naghihintay kila this guy para sa kanilang panibagong buhay. Yan ang ating mga sinusuportahan. Sila Sir Alvin. Bisitahin niyo po ang kanilang channel para malaman niyo kung ano ang aking sinasabi. Panglima, ito namang si JP Alibio. Well, sa mga nabanggit natin, ito yung kung titignan nyo, kagaya ng aking previous na vlog, isa to sa mga mukhang hindi mapagkakatiwalaan, di ba? At siguro, kung napanood nyo, yung ginagawa niya kay Nanay Adiling, mukhang nandudugas pa dun sa bilangan ng pera. Yun nga lang, kung makakalusot, lulusot. Joke lang, no? Pero yung mukha niya ang walang lusot dito. No? Medyo gusto niya lang pasayahin si Nanay Adiling. Yung sinabi ko kanina na dinudugas niya, no, sa bilangan ng pera itong si Nanay Adiling, kahit na tinutulungan niya, biro ko lamang yun. Pero mukhang maniniwala kayo kasi nga, sinusuportahan ng kanyang pagmumuka yung naglalaro sa ating isipan na hindi siya mapagkakatiwalaan at mandurugas siya. No, itsurang mandurugas, pero ang totoo niyan, may puso din naman itong si JP. Mayroon din siyang mga natutulungan. Kaya nga, nagkakaroon siya ng blessing dahil sa inyong pagtitiwala. Akalain niyo yun, ang ganda pa ng kanyang bahay. Tinutulungan niya rin yung matandang Chinese na kahit hindi makabalik sa kanyang orihinal na pamumuhay, kung hindi makabangon muli sa paglaban sa kanyang buhay. Yan si JP Alibio. O JP, baka naman naniwala ka sa mga sinasabi ko. Wala naman akong choice kung hindi isama ka dito. Hindi, joke lang. Bisitahin nyo na lang po yung channel ni JP Alibio. At ito ay isa sa mapagkakatiwalaan ni Kuya Bal. Kahit kailan, hindi iniwan si Kuya Bal Santos matubang. Yan si JP Alibio. At ang pinakahuli, no? Ito, hindi ako pwedeng magsalita ng kakaiba dito eh. Straight to the point lang ako. Walang iba kundi si Sir Olives TV. Isa pong magiting na pulis at hindi lamang yan. Isa din po siya sa pinagkakatiwalaan nila Kuya Bal Santos Matubang. Kung hindi po ako nagkakamali at kung aking matatandaan, hindi ko na matandaan yung dalawang matanda na tinulungan niya. Na talaga namang
pinagtuunan niya ng pansin, pinagbuhusan niya ng oras. Yung dalawang matanda po na ito na tinutulungan, nila Ma'am Katrina Choco, wala na po sila sa mundong ito. Pero ang maganda nito, naalalayan sila, natulungan sila, nasubaybayan sila ni Sir Olives TV hanggang sa kahuli-huli ang sandali ng kanilang buhay. Kasama ng mga sponsors na tumutulong sa kanila. Itong si Sir Olives TV, hindi lamang macho, guwapo, kung hindi ipinapakita niya na hindi lamang panlabas na anyo ang maganda sa kanya, kung hindi yung kanyang kalooban, yung kanyang ginagawang pagtulong na hindi lamang puro issue. Kaya nga wala rin naman akong sinasabi na issue ko kay Sir Olives TV sapagkat wala tayong magagawa, pulis eh. So, ayoko namang makulong, ayoko naman na ma-cyber libel dito dahil pulis si Sir Olives at wala akong pampiyansa. Sir Olives, tropa tayo So, tropa tayo Napanood ko yun sinubaybayan ko talaga yun. Naalala mo nung nag-reaction ako sa'yo about dun sa dalawang matanda na tinulungan mo. Kasama ng mga mababait na sponsor na kagaya nila Ate Katrina Choco. At marami pang ibang sponsor na hindi ko na mabilang na talaga naman tumutulong. Doon pa lang yan sa mga matatanda Pero ngayon, napanood ko dun sa bata din naman na iyong dinadalaw at tutulungan. Itong tatlong magkakapatid na yung 11 years old na bata ang halos tumatayo na ama at ina sa kanilang magkakapatid. Alam ko, malambot din ang iyong puso sa mga ganitong klaseng tao, sa mga ganitong klaseng kalagayan. At sigurado ako, bilang isang pulis, Sir Olives TV, hindi lamang adhikain mo or advocacy mo ang magkaroon ng peace and order sa iyong nasasakupan. Kung hindi magkaroon din naman ng peace of mind itong mga munting bata na ito na iyong inaalalayan sa pamamagitan ng iyong pagtulong. Mga ka-Adonis, mga kalingap, ito yung mga charity vloggers ngayon na aking binabanggit na masasabi ko talagang mga sip-sip. Ibig sabihin, sipag na sipag sa kanilang mga ginagawa at wala tayong masasabi. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa kanila, bisitahin nyo po ang kanila pong mga channel at atin pong suportahan. Yun lang. Maraming salamat sa inyo pong lahat.